Ano po cause ng Kawasaki disease? Ang Kawasaki's disease, unfortunately, ang cause unknown. At ito po ay isang klase ng immunologic disease. May bakuna ba para doon? Wala. Kailangan lang nating ma-recognize early. Ang Kawasaki's disease is aneurysm ng coronary arteries. Okay, ano yung sabihin O namamaga yung ugat ng arteries ng puso. sa puso. So, delikado siya. So, paano nangyayari yun? So, ibig sabihin, pwedeng viral infection, bacterial infection. Meron ako niyan. Nag-pneumonia siya first week, tapos on the second week, biglang bumalik ang lagnat. And then, nag-manifest na yung Kawasaki's disease. Paano yun? Mataas na lagnat, parang meron siyang, parang may sore eyes na namumula. Conjunctival injection ang tawag namin. Pagkatapos, meron siyang mga patsi-patsi na mapupula sa katawan, particularly sa kamay. Talagang pulang-pula yung kamay and paa. Ganon. And then, may malaking kulani, bilateral. Tapos yung bibig, minsan nagkakaroon ng singa. Tapos ang tang niya, strawberry color. So, yung manifestations na yun, sasabayan yun ng pagtaas ng platelet count and pagtaas ng mga inflammatory markers. ESR, nasa 100 plus. Ang normal is around below 10. Tapos yung CRP, also elevated. Lahat puro mga inflammatory markers siya. Tapos pati ihi niya may mga nana. And then, on the second day, dapat makatch mo na siya kasi kailangan mo nang tignan yung heart. Most of the time, pag nakita yung heart na mamagana, nag-start ng lumaki yung, magda-dilate na yung ugat ng puso. Tunog the echo. So you have 10 days grace period para gamutin at wag makuha, maging complicated. Wag mag-aneurysm yung coronary arteries niya. So, ano ulit yung mga early signs? So, fever, conjunctival injection, strawberry tongue, oral thrush, or angular stomatitis. Basta may mga singaw sa bibig, lymphadenopathies, yan. And ang talagang deciding factor is yung mga inflammatory markers talagang skyrocketing. Talagang more than 100 ang ESR, more than 100 ang CRP. Tapos, yung platelet count mo, 400, 600, 700. So, kung yung platelet bagsak ng bagsak, ito taas ng taas. Tapos, yun nga po, ang isang aside from the inflammatory markers na nakikita namin sa bata na yon, yun nga yung heart yung binabantayan. And the treatment, medyo mahal syempre, ang tawag namin immunoglobulin. Kasi kailangan maibigay yung immunoglobulin within that 10 days period para assure namin na huwag magkaroon ng aneurysm sa heart. Actually, ang treatment is, yun nga, immunoglobulin IV and aspirin para i-prevent natin yung heart complications ng Kawasaki's disease. And most of the time, pag nabigyan namin sila ng mga immunoglobulin in 24 hours, nagdi-defervescence, nawawala ang lagnat, as slowly nawawala lahat ng mga manifestations. Parang magic. Pero parang magic din sa mahal yung gamot. Grabe, okay. So usually, we go by the 6 digits when we treat cases of Kawasaki. So, Okay. yun po. So, yung sakit has to be treated and kailangan ma-clinch yung diagnosis before dumating yung 10 days. Kasi yung unfortunate beyond the 10 days. Although, kahit na 10 days pa na yung fever at na-catch namin yung pasyente, we still give the medications. And most of them naman, nare-reverse pa rin. Kasi yun nga, minomonitor to for the next 6 months, 12 months para make sure na the heart is okay. Yun yung binabantayan sa mga bata nito.